umiining na ang gata at lumabas na ang kanyang mantika. Hello mga kananay! Isdang hito nga pala ang lulutuin natin for today's video. Shoutout nga pala kay paring Epoy sa pagbibigay sa amin ng mga isdang hito. Salamat at nakamenos-menos kami for today's tanghalian. Tinanggalan ko na nga pala ng mga ulo itong hito natin kasi wala naman tayong makakain dyan eh. At para hindi na rin dagdag konsumo sa mantika. Bali kahapon nga pala, nung dinating to ay pinalinis ko na kay Ate Gina yung mga hito natin. Siya na ang gumawa nito. Live pa to nung dinating kahapon. At dahil nga sa nakaligo na ako, sinabihan ko siya na baka pwedeng siya na lang ang maglinis. At yun, nalinis naman niyang mabuti at bago namin ilagay sa ref, ay nilamas niya muna ng paulit-ulit sa asin at sa suka para mawala na rin ang dulas at ang lansa nito. At ang ginagawa ko nga ngayon ay hinihiwa-hiwa ko na siya ng pira-piraso para naman hindi siya mahirap pirituhin. At alam nyo naman, ang pagpiprito ng hito ay isa ring pagsubok dahil saan damakmak na talsik ang makakamit mo bago mo pa ito maluto. At pagkahiwa-hiwa ko nga sa kanya, hinugasan ko ulit siya ng ilang paulit-ulit at hinugasan ko siyang mabuti. Tulad ng ginawa ko sa ulo ay tinanggal ko na rin yung mga itlog niya kasi hindi naman ako kumakain yan. Ang tinira ko lang is yung mga parang may taba-taba. At nag-init na nga pala tayo ng kawali para naman sa ating pagpiprituhan. Gumamit ulit ako ng used oil, yung natirang pamprito kahapon. At ang technique pala dyan, para hindi masyadong dumikit ang ating mga piprituhin, ay dapat ibubuhos natin ang mantika pag umuusok-usok na ang kawali. Una nga muna natin gagawin ay piprituhin na natin itong mga hito natin hanggang sa maubos sila, pero dapat malasado lang. Ingat ka lang din sa pagpiprito nito kasi gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, masyadong matalsik to, kaya kailangan natin siyang takpan. Nilipat ko nga pala siya sa ibang kawali kasi masyadong matutusta pag dun ko to niluto. At yan na nga ba yung sinasabi ko, diba? Bigla siyang tatalsik, nakakatakot. Nung naprito ko na nga silang lahat, ay inumpisa na nating mag-gisa. Sinalin ko lang yung natirang oil doon sa kabilang kawali at dito tayo mag-uumpisa mag-gisa. Pinaghalo ko na nga pala yung luyang dilaw or yung turmeric at itong regular na luya para kasi mas maraming luya, mas nakakatanggal ng lansa at nilagay ko na rin tong ating sibuyas. Hahaluin lang natin silang mabuti hanggang sa maluto at isusunod naman natin tong bawang. Hintayin lang natin pumula ang ating mga aromatics at ilagay na rin natin tong tausi or yung black beans. Naisipan ko lang kasing maglagay nitong black beans kasi why not, diba? Mag-ano tayo, experiment. Kaya kung napansin nyo, yung hito ay hindi na natin siya inasnan kasi maalat na tong black beans. Ito na yung magpapabigay ng lasa din doon sa ating hito. Nilagyan ko rin nga pala siya ng kalahating cup ng suka at iyon, hindi ko pala napindot yung recording. At nilagyan ko rin ng 1/4 na suka na may binabad na siling palay para kako may anghang na rin ang ating lulutuin. Hinayaan ko lang siyang kumulo at hindi ko siya ginalaw para hindi mahilaw ang suka. Nilagyan ko rin siya ng vetchin, pampalasang paminta. At this time, pag tansyado mo na lutong-luto na ang suka mo, ay pwede mo na siyang lagyan ng Coco Mama gata. Isa munang Coco Mama ang inilagay ko, tapos ihahabol ko na lang yung isa. Nagdagdag din ako ng 3 pirasong sili para kako may dagdag anghang pa rin kasi mas masarap to pag mas maraming sili. At saka habang nilalagyan kasi natin ng gata ang pagkain, napapatay niya ang lasa ng sili. Nagdagdag pa rin ako ng 3 siling green o siling pangsigang at nagdagdag ako ulit ng isa pang Coco Mama gata kasi mas maraming gata, mas creamy at hinugasan ko lang yung pinaglagyan ng gata at yun ang sinabaw ko. Hinintayin lamang natin siyang kuluan ng kuluan at medyo maglapot ang ating sabaw. Pagkatapos ay inilagay na rin natin ang mga pinirito nating hito. Sa nakikita nyong sabaw ngayon ay tama lang yan para i-cover yung mga isda natin at para kumagat ang mga pampalasa rin na inilagay natin. Pakuluan lang natin to ng pakuluan at medyo halu-haluin o kaya yung ibang sabaw ay ibuhos natin sa ibabaw ng mga isda para makot niya rin yung ibabaw. Pakuluan lang natin ng pakuluan, walang sawang pagpapakulo at konting paghahalo para medyo matuyuan at lumabas ang mantika ng ating gata.
At iyan, pagkatapos ng ilang minuto ay malapit ang maluto ang ating ginataang hito. Kita mo naman at malapot na ang ating sabaw at kitang-kita mo na rin ang ganda ng pagkakamantika nito. Ayan, at handa na ang ating adobong hito sa gata na sinamahan ko ng tausi. O siya, tara na, kumuha na kayo ng kanin dyan at tayo magsalo-salo na sa ating tanghalian. Ayan, habang sinasando ko nga ay kitang-kita mo naman na nagmamantika ang ating gata. At habang nagsasandok nga ako ng ulam ay ako'y takam na takam. Tara nga at husgahan na natin kung anong lasa nitong ating niluto. Sa unang kagat ay mapapa-thank you Lord ka talaga. Dahil sa pagkakaroon mo ng pagkain sa iyong hapagkainan. At habang kumakain nga ako at ninanamnam ko tong aking niluto, para sa akin ay tamang-tama lang ang mga amount na ingredients na nilagay ko. Nag-complement yung lasa ng black beans o nung tausi dun sa niluto natin. Hindi siya maalat at hindi rin siya matabang. Pero depende na rin kung gaano kataas ang panlasa mo. Pero para sa akin, hindi ko na kailangan magpatis. At yung asim ng pagkakaadobo, bali yung 3/4 cups na suka na inilagay ko, ay tamang-tama lang sa pag-alis ng lansa nung isda natin. At yung dami ng luyang dilaw at ng regular na luya, nakapagpaalis din siya sa lansa ng ating hito. At kung kumakain ka pa ng luya ay di maigi, dagdag sustansya din yan. At yung paglalagay ko ng sili, kahit hindi ako kumakain ng sili, basta ang gusto ko lang ay yung may kagat ng anghang, ay nako, panalo na sa akin yan. Kaya kayo, yung mga mahilig sa hito dyan, ay try nyo na rin tong recipe na ginawa ko. Hindi naman masama kung mag-try tayo ng bago. O kaya magdagdag tayo ng ibang sangkap, depende na rin sa mga panlasa nyo. At yung ibang may ayaw sa hito dyan, kung natakam at nasarapan ka rin dito sa niluto ko, ay bakit hindi mo pa subukan? Malay mo, dito mabago ang pananaw mo sa isda na yan. Yun lang, maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa susunod na food trip. Paalam!